'Di ba? Kasi madami pong tao sa business natin, meron silang tinatawag na lottery mindset. 'Di ba? Gusto nilang tsumamba, gusto nila na pag yung mga tao na prenesenta nila ng opportunity, yung mga tao na prenesenta nila ng products o opportunity natin, gusto nila, 'di ba? Maging successful agad yung mga taong yun. At the same time, gusto nila maging leader agad. So, meron tayong mentality na gusto nating makatsamba o gusto nating maging lucky. Diba? Kaya yun yung tinatawag na lottery mindset. In this business, para maging successful ka, dapat wala kang lottery mindset. Dapat meron kang certainty mindset. Dapat clear na clear sa'yo at alam na alam mo 100% na magiging successful ka sa business natin. It talks about mindset, napaka-importante niyan. Kasi if you're going to ask me, this business, para maging successful tayo, we have to keep in mind, achievement is not our problem. Alignment is. Uulitin ko po kasi importante yun. If you are, nakikinig ka ng training na to, mas maganda kung nasa conducive place ka, na nakikinig ka, nasa kwarto ka, tahimik, para mas ma-absorb mo yung training natin. Or kung may notebook ka beside you, o nagna-notes ka sa cellphone mo, kung may extra cellphone ka, mas maganda kung nagna-notes ka. So again, going back to sa sinabi ko, achievement is not our problem, alignment is. Kasi lahat naman tayo Lahat naman tayo, the reason why we are here, ang common denominator natin, lahat tayo gusto natin maging successful. Lahat tayo gusto natin magkaroon ng madaming achievements. Gusto natin makabili ng sasakyan, gusto natin kumita ng madaming pera. Alam niyo yun, gusto nating yumaman, gusto natin makatulong sa madaming tao, gusto natin mag-travel all over the world, gusto natin ng magandang lifestyle, gusto natin ng magandang future for our family. Lahat tayo, ang common denominator natin, gusto nating ma-achieve yung dreams natin. Gusto nating mabago yung buhay natin. But the thing here is, achievement is not our problem, alignment is. So, ano ibig sabihin nun? Kahit may pangarap ka, pero kung hindi align yung mindset mo dun sa pangarap mo, hindi mo siya ma-achieve. Diba, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, some of us meron tayong lottery mindset na gusto natin na maging lucky sa business natin. But the thing here is, bibigyan ko kayo ng formula. Kung gusto nyo talagang maging lucky dito sa business natin, bibigyan ko kayo ng formula. Preparation plus opportunity. That will lead you to being lucky. So kahit may opportunity tayo pero hindi ka prepared dun sa opportunity na yun, definitely, it's going to be hard for you to become successful. And ang kagandahan nitong new empowered consumerism orientation na to, it talks about mainly sa mindset natin. I-align nito yung mindset natin dun sa pangarap na gusto natin. Katulad nga nung sinabi ni Joel Osteen, hindi ka pwedeng yumaman kapag yung mindset mo pang mahirap. So dapat yung mindset natin, i-align natin dun sa kung ano man yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Diba? So aside from that, bakit napaka-importante ng mindset? Kasi your mentality creates a reality. Whatever, diba? Kung ano man yung nasa mind mo ngayon, kung paano ka mag-isip sa buhay, either you like it or not, yan yung magdidikta kung ano yung buhay na meron ka. So let's say for example, nasa empowered consumerism ka, nasa easy ka, gusto mong yumaman, lahat ng trainings dito is about, gusto namin maging mayaman ka, gusto namin maging magaling ka, gusto namin maniwala ka na kaya mo. But the thing here is, kung yung lagi mong mentality is negative at laging tinuturo dito positive, kapag hindi mo inalign yung negative mentality mo para maging positive, magiging negative pa rin yung buhay natin. Kung ano yung paniniwala mo, kung naniniwala ka mahirap kumita ng pera, I can guarantee, kahit nasa easy ka na madali yung way ng kitaan ng pera, is nahihirapan ka kumita ng pera. Kung naniniwala ka na ang buhay tsamba-tsamba, kahit nasa easy ka, tinatry mo tsumamba. So, kailangan i-align talaga natin. Kasi whatever mentality that we have right now, diba, that will create our reality. If you're going to read the book, which is, I highly encourage you, if you're going to read the book, Secrets of the Millionaire's Mind by T. Harv Eker, isa sa mga principle na tinuro niya doon is life is lived from the inside out. Diba? Life is lived from the inside out. What does it mean? Kung ano daw yung buhay mo dito, yun yung magiging reality mo. Diba? Kasi madami sa atin, binabago natin yung ginagawa natin, binabago natin kung ano-ano yung opportunity na ginagawa natin. But the thing here is, at the end of the day, hindi pa rin natin nababago yung buhay natin. Kasi yung reflection ng buhay natin, diba? Ang buhay natin, yan, balik ko lang ha, yan, ang buhay natin, nakadepende yan kung paano tayo mag-isip. Diba? Kasi your mentality creates your reality. You cannot live an abundance life if you have a scarcity mentality. So yun yung babaguhin natin dito sa empowered consumerism. So as I've mentioned, or sa NECO natin, as I've mentioned a while ago, achievement is not our problem, alignment is. Kailangan i-align natin yung mentality natin dun sa success na gusto natin. Kasi ako po, isa sa mga principle na lagi kong sinishare sa tao is, wala namang bagay na create, di ba, na ang purpose is masira. Di ba? Kahit yung mga tiniest or biggest things na nasa buhay natin or ginagamit natin is create yun para gumana. Let's say, for example, yung cellphone na ginagamit mo ngayon, yung laptop na ginagamit mo ngayon, kung may notebook ka, kung may lapis ka, or may ballpen ka, kung ano man yung ginagamit mo ngayon, yung damit na sinusuot mo ngayon, or whatever it is,
nagamit mo ngayon. Ginawa yan at minanufacture yan ng gumawa sa kanya para magamit natin. Same thing for you and me, all of us. Later on, we're going to talk more of this, but all of us, we have this thing inside of us na tinatawag na potential. Lahat tayo naniniwala ako na may potential tayo na mabago yung buhay natin. But the thing is, ano ba yung nakakapigil sa atin? If every one of us, di ba, Sir Ian, sabi mo, lahat tayo may potential, but bakit ganun? May mga tao na-achieve nila yung dreams nila, may mga tao hindi nila na-achieve yung dreams nila. So the question is, di ba, maganda kung i-comment nyo yung sagot nyo, what's stopping us from achieving our dreams? Sige nga, comment nga tayo. What's stopping us from achieving our dreams? Ayan, what's stopping us from achieving our dreams? Si Edri Vidal, nanonood ngayon. Yan, Reb Mentor, Monter, good evening Sir Ian. Yan, si Sir Edri, taga-Italy yan, isa sa mga leaders natin, student natin sa R2S. Yan, what's stopping us from achieving our dreams? Sige nga po, comment nyo nga po yung sagot nyo sa comment section natin. What's stopping us? Kung lahat tayo may potential, kung lahat tayo may kakayahan natin, mabago yung buhay natin. But why is it that some of us or most of us, hindi natin nakukuha yung dreams natin? Ano yung nakakapigil sa atin? Sige nga, comment nyo nga po yung sagot nyo. Yung sagot nyo sa comment section natin. Yan, ang dami no. Sabi ni Merl, Lolos, alignment is the key. Yan. Aim, Susana, watching from Malaysia daw. Ayan. Sige, comment nyo lang yung sagot nyo. Comment nyo lang. Marilyn Clomera, I love EC. Yan. Sabi ni Cristel, Mary Cristel Cabales, sabi niya, failure. So, kaya tayo hindi nagiging successful kasi because of failure. Yan, so mamaya pag-uusapan natin how about the others. Ayan, si Marlon Largo, sabi niya fear. Edita David din, sabi niya fear. Diba? So Kristen Joy Maregmen, sabi niya belief. Diba yung paniniwala natin? Yan, si Reb Mentor, nanonood to lagi ng training. Sabi ni Reb Mentor, doubt and fear. Yan. So, diba? So, lahat. Walang tama, walang maling sagot. If you're going to study human psychology or if you're going to study yung tao, madaming reason kung bakit hindi natin na-achieve natin. But if you're going to think about it, it boils down into two things. Bakit madaming tao hindi nagiging successful? Bakit madaming tao hindi nila na-achieve yung dreams nila? It's simply because of fear and doubt. Diba? Natatakot tayo, tsaka nagdududa tayo. As far as our business is concerned, ang dami natin kinakatakutan, ang dami natin pinagdududahan. Fear of criticism. Diba? If you're going to study yung mga tao na nandito sa business natin, hindi nila pinoproclaim yung sarili nila dun sa mga kilala nila kung ano yung business na ginagawa nila. Simply because natatakot sila kung baka i-criticize sila. Diba? So, fear of making mistakes, natatakot tayo magkamali. Fear of rejection, specifically fear of rejection. Ayan yung, if you're going to ask all the distributors, all of the people na gumagawa ng ganitong business, ang common fear nila is fear of rejection. Natatakot sila ma-reject. Diba? So, fear of success, yes, some of us. Kasi basically, nung bata tayo, lagi tayong sinasabihan na bobo ka, tanga ka, wala kang kwenta. Hanggang lumaki tayo, bumaba yung self-esteem natin. And we have this emotional state na, alam mo yun, hindi ko kaya maging successful kasi ganito lang ako. Mababa yung self-esteem natin. Yan, can I really do it? Nagsa-self-doubt tayo. Can it really happen? Nagdududa tayo. Totoo ba talaga na magiging successful ako? Fear of talking to people. Introvert ako. Paano ako kakausap ng madaming tao? Paano ako magkakaroon ng madaming sign-up? Natatakot ako makiusap sa mga tao. Introvert ako. Will people believe me or join my business? Diba? May mga tao ba talaga na sasali sa akin? Diba? Is this business legit? Yan. Tapos madaming tao, lagi sila nagtataka. Mahirap naman talaga kumita ng pera. But yung mga top earners, yung mga leaders, yung mga earners, why is it the way they share, parang andali kumita ng pera. Diba? And there's a lot more. Diba? So madami tayong fear, madami tayong doubt. And if you're going to ask me, ayan yung dahilan kung bakit madaming tao hindi nag-move forward sa buhay. Kasi if you're going to ask me, lahat naman tayo pare-pares sa may experience. Lahat tayo mare-reject. Lahat tayo may magkikriticize sa atin. Lahat tayo magkakamali. Lahat tayo may pepresentan tayo ng opportunity. But those people na pepresentan nating opportunity, may mga tao na hindi sasali. Diba? Some of us, if you're going to ask those successful people, kung specifically kung nagsimula ka pa lang, kung ano yung nararanasan mo ngayon, naranasan nila. Diba? Kung nagdududa ka ngayon, nagduda din sila. Kung natatakot ka ngayon, nagtatakot din sila. Diba? So if you're going to ask me, the reason kung bakit madaming tao hindi nagiging successful at nag-move forward dito sa business natin, because they let fear and doubt consume them. Diba? So if you're going to ask those successful people, experience din nila. Nagduda din sila. Natakot din sila. But the thing here is,
hindi nila hinayaan yung fear, tsaka yung doubt, na kontrolin yung emotion nila. Even if takot sila, ginagawa pa rin nila. Even if nagdududa sila, inaral nila. Diba? If you're going to ask me, yung fear and doubt, diba? Yan yung, kumbaga sa katawan natin, pag may lagnat ka, may sakit ka, may virus ka, diba? So, parang ito, yung fear and doubt, sakit ng utak natin yan. Pero the thing is, may antidote dyan. Kapag nagkalagnat ka, nagkasakit ka, diba? May antidote dyan. Iinom ka ng gamot para gumaling ka, para umokay yung pakiramdam mo. And yung fear and doubt, may gamot din dyan. Diba? May gamot din dyan. And yung gamot dyan, ang nagkukos, if you're going to ask me, ang pinaka-virus ng fear and doubt, yung tinatawag na lack of information. Most of the time, kaya tayo natatakot, kaya tayo nagdududa sa isang bagay, simply because we have lack of information. Hindi natin alam. Diba? Wala tayong fully grasped information dun sa business na ginagawa natin. Naalala ko po, nung first time ko pumunta ng Hong Kong, yan. Kung may mga taga-UAI dito, specifically mga captains, yan. So, first time ko po mag-talk sa Hong Kong, first time na overseas speaking engagement, pinadala ako ni Doc Ed doon, tsaka ni Doc Connie. Sabi nila mag-training daw ako sa mga distributors natin. And first time ko mag-travel papuntang Hong Kong, na ako lang mag-isa kasi si Sir Sunny Boy nandun na, so hindi kami sabay pupunta doon from Philippines to Hong Kong. So, to cut the long story short, punta ako ng Hong Kong. Pagpunta ko ng Hong Kong, natulog ako buong biyahe. Tapos pagdating ko ng airport ng Hong Kong, layo nung parang basta yung hallway or something na tinatawag nila, corridor man papunta doon sa immigration. So of course, para makalabas ako ng airport, ang una kong hahanapin yung immigration. Yung immigration ng Hong Kong. So ang nangyari, pagpunta ko doon, syempre kakagising ko lang, nag-CR muna ako, ang ganda ng CR nila doon. Tapos hinahanap ko yung immigration. So kinakausap ko, nagtatanong ako doon sa mga utility clerk, yung mga lokal na nagtatrabaho doon. So tinatanong ko, where's the immigration? Where's the immigration? Lagi nila sinasabi, ayaw na lang ako kausapin, di ko alam kung bakit. So ginawa ko, hinanap ko yung informational booth, yung information booth. So pagdating ko doon sa information booth, walang tao. So ang daming tao din na nag-aabang doon sa information booth. Ang ginawa ko, hinanap ko. Diba? Nagkawang gawa ko, hinanap ko talaga. Tasan ba yung immigration dito? Ang laki. So ginawa ko, nakita ko escalator pababa. Pagbaba ko ng escalator, may nakita akong trend. Ang nakalagay doon sa trend, trip to Macau. Yan, sa mga nasa Hong Kong po dito, alam niyo po to. Trip to Macau. Nung nakita ko po yung trend na trip to Macau, doon po, natakot na ako, tsaka nagduda na ako. Talagang gusto ko nang umuwi. Kasi sabi ko, baka wala ako sa Hong Kong. Sabi ko, wala ako sa Hong Kong. Baka yung nag-book ng ticket ko, sa Macau ako pinadala kasi trip to Macau yung trend. Sabi ko, walang Hong Kong. So natatakot ako, nagdududa talaga ako. Sabi ko, tama ba talaga to? Buti na lang mabilis yung internet doon. Tinawagan ko si Sir Sunny Boy. Tapos sinabi ko Sir Sunny Boy, sabi ko, Sir, wala ata ako sa Hong Kong. Sabi ko, nasa Macau ata ako. So sabi niya sa akin, Sir, paano nangyari yun? Bakit? Nasaan ka ba ngayon? Sabi ko, nandito ako sa airport. Tapos may trend. Nakasulat, trip to Macau. Sabi ko, wala ako sa Hong Kong. Tapos nung sinabi ko yung trend, may nakasulat trip to Macau, doon na ako tinawanan ni Sir Sunny Boy. Sabi ni Sir Sunny Boy, Sir, nasa Hong Kong ka. Sakay ka lang dyan sa trend. Tapos pangatlong station, baba ka, nandun yung immigration. So, to cut the long story short, sakay ako ng trend, pangatlong station, bumaba ako. Nakita ko yung immigration, lumabas ako, nakita ko si Sunny Boy. To cut the long story short, naging successful yung talk namin, and over 400 to 600 people, mga OFWs, mga leaders natin sa Hong Kong yung umattend. Sobrang successful. So bakit ko sinishare sa inyo to? Kasi ang fear and doubt po, most common nararamdaman natin yan pag ginagawa natin yung isang bagay na wala tayo pang alam. Diba? So lack of information, kasi ang brain natin, it is designed to protect us. So pag wala kang information dun sa isang bagay na yun, automatic matatakot ka, magdududa ka. Kaya ang antidote para mawala yung fear and doubt natin, kung gusto nyo talagang mawala siya, at talagang 100% maging certain kayo na maganda yung business na gagawin nyo, at alam nyo na magiging successful kayo, ang antidote sa lack of information, ang antidote sa fear and doubt, is yung tinatawag na good learning and listening attitude. There's a lot of people na masyadong nagmamadali sa business natin. But the thing here is, if there's one skill, ako lagi ko po ito sinishare, whenever I do my training, ang number one skill, if you're going to ask me, diba, aside from sponsoring, aside from 5 fingers, aside from selling the products, aside from leadership, aside from persuasion and influence, ang isang skill, specifically kung first-timer ka, ang isang skill na kailangan mo matutunan,
para hindi ka mahirapan sa business natin, yung tinatawag na good learning and listening attitude. Maging eager ka mag-aral. Kasi pag ang isang bagay alam mo na, mawawala na automatic yung fear and doubt mo. Let's say for example, katulad ko po, nung kwento ko kanina, first time ko sa Hong Kong, natakot ako, nagduda ako kasi hindi ko alam kung nasa tamang lugar ba ako o tama ba yung sinakyan ko, tama ba yung nag-book sa akin. But the thing here is, nung may information na ako kung paano siya gawin at paano pumunta doon, saan yung immigration, ano yung flight, ano yung sasakyan ko papunta doon sa mga hotel at sa mga lugar na pupuntahan, paano sumakay ng train, paano bumili ng pagkain sa Hong Kong, tinakot-takot. Kasi I have information na. Same thing sa mga first-timers. Kung meron kang isang skill na kailangan mo talaga ma-develop for you to become successful at mas maging madali sa'yo, yung pagbe-business natin na empowered consumerism, kailangan itong skill na to yung una mong i-develop. Good learning and listening attitude. Kailangan eager ka mag-aral. Kailangan masipag ka mag-aral. If you're going to ask me yung mga basic trainings natin, such as itong training na to, Easy App or ECAP, leadership training natin, product training natin, yung mga eco natin, lahat ng mga special trainings na talagang kailangan mo, yung mga skills enhancement training natin, such as Top Class, dapat ina-attenan mo yan ng paulit-ulit. Dapat eager ka mag-aral. Kasi bakit kailangan eager ka mag-aral? Kasi number one, sa una, para mawala yung fear and doubt mo. Pangalawa, sa una kasi mahirap. Ulitin ko po, sa una mahirap. You will be at worst the first time you do something. Kaya sa una talaga mahirap. Pagpapansinin nyo, let's say pagsusulat. Pagsusulat, pinanganak ka ba na nagsusulat ka? Pinanganak ka ba na nagbabasa ka? Pinanganak ka ba na kumakain ka na mag-isa? Pinanganak ka ba na nagsasalita ka na? Hindi. Di ba? Yung mga bagay na yun, if you're going to think about it, sa una mo, nung first time mong ginawa yun, hindi mo pa kayang gawin yun. Di ba? Ano yun? Paglabas mo sinapupunan ng nanay mo, ikaw na yung pumirma para sa releasing paper mo para makalabas ka ospital. Hindi mo na ginawa yun. Di ba? Anong ginawa mo? Inaral mo siya. Nung una mahirap, naalala mo, nung pinag-aaralan mo lang kung paano magsulat, may dot-dot ka pa na fina-follow, na puro A, puro numbers, na fina-follow. Tapos nung nawala na yung dot, nagsulat ka, tapos tinulungan pa ng nanay mo, hinawakan pa ng parent mo yung kamay mo para lang matuto ka magsulat. And sa una, mahirap siya, pero count to think of it, right now, nagsusulat ka ng mga natututunan mo dito. Naging madali na. And for sure, if you're going to ask me, kahit nakapikit ka, kaya mong isulat yung pangalan mo. Bakit ang dali na lang? Kasi inaral mo na siya. Pagbabasa, same thing. Nung una, mahirap. Diba? Specifically, pag magbabasa ka ng English, pag magbabasa ka ng Tagalog, minsan, yung Tagalog tsaka English, alam mo yun, magkaiba yung pronunciated nila. Yung pronunciation. Nung every word, every letter, minsan magkakaiba. Kaya nahirapan ka, pero count to think of it. Kahit tumigil ka 1 month magbasa, kaya mo pa rin magbasa kasi inaral mo na siya. Same thing with this business. Yung fear mo mawawala, tsaka yung doubt mo mawawala, pag paulit-ulit nag-aaral ka. At the same time, sa una mahirap, para maging madali siya, lahat pinag-aaralan. And if you really want to become successful dito, yan, sige, mas maganda po mag-comment tayo sa comment section natin. Do you really want to become successful? Kung gusto mo ba talagang kumita dito sa empowered consumerism? Sige nga po, comment kayo sa comment section natin. Gusto kong ako. Yan, comment kayo. Tignan natin kung sino yung mga nagko-comment. So, sino sa inyo? Sino sa inyo yung gusto talagang kumita ng malaking pera dito sa empowered consumerism? Sige nga, comment kayo below. Ako. Yan, comment kayo below. Ako. Yan, oh. May nagko-comment pa rin ng doubt and fear. Kanina pa po 'yan. Yan. So sige, comment kayo below kung gusto niyo talagang kumita dito sa empowered consumerism ng malaking amount of money or big money. Sige nga, comment kayo sa comment section natin. Ako. Yan, comment ako. Yan, ako, comment ako. Yan. Yan, comment ako. Yan, oh, sabi ni Juliet Sakurada, sabi niya GLLA. Yan. Sabi ni Anthony Rick Imperial. Yan. Manood daw. Si Edna Remoquillo. Yan. O sabi ni Ma'am Aim, ni Coach Aim Galan. Susana, gusto ko ako. Si Sir Dolph. Yan. Si Sir Dolph. Sir Dolph, kamusta po? Yan. Sabi niya, yes. Yan. Sabi ni Magda Amar. Si Reb Monter. Sabi niya, ako. Sige, comment kayo below if you really want to earn a lot of money. Bibigyan ko kayo ng tip para kumita kayo ng madaming pera dito sa empowered consumerism. Sige, comment po kayo. Comment below. Yan. Sabi ni Aim Hale Antonio. Sabi niya, yes. Villa Vivare. Sabi niya, ako. Yan. So, comment below. Kung gusto niyo talagang kumita, bibigyan ko kayo ng sikreto. Sa atin lang to. Huwag niyo i-share sa iba. Kasi baka yumaman din sila or mabago din yung buhay nila. Okay? So, ito lang. If you really want to earn a lot of money sa business natin, ito yung formula na kailangan nating i-follow. Okay? Ready na kayo? Gaano ka-importante yung GLLA? Yan. Ako po kasi every time na nagte-training ako, gustong-gusto kong dinidiinan tong GLLA. Kasi isa to sa mga
skills na natitake advantage natin pagdating sa pagbe-business natin. Yan, kung gusto nyo, ito po yung formula. Makinig kayo maigi, sulat nyo sa papel. Yan. Kung gusto talaga yumaman, maging successful sa business natin, ito yung kailangan nyo i-practice. Yan. Bakit importante ang JLLA? Ito yung formula. The more you learn, the more you earn. Yun na yun. The more you learn, the more you earn. Kasi if you're going to think about it, di ba? Ano yung dahilan? Bakit may mga tao na mas successful sa'yo? Bakit may mga tao na mas mayaman sa'yo? Bakit may mga tao na mas maganda yung achievements nila? 10 times, 40 times, 30 times, 50 times mas successful sila, 100 times mas successful sila sa'yo. Simple lang. Kasi may alam sila na hindi mo alam. May ginagawa sila na hindi mo ginagawa. May binabasa sila na hindi mo binabasa. May sistema sila na hindi mo sistema. May alam sila na hindi mo alam. So, anong kailangan mong gawin, rather? Di ba? E di alamin mo kung ano yung ginagawa nila. Gawin mo din. Alamin mo kung ano yung binabasa nila. Basahin mo din. Alamin mo kung ano yung sistema nila. Gawin mo din sistema sa grupo mo. Di ba? So, all you have to do is to learn. Kailangan masipag ka mag-aral dito. Kasi sabi nga, one of the famous quotation coming from Warren Buffett, he was tagged 4 times in a row, 4 years in a row as the best businessman in the world. Sabi dito ni Warren Buffett, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Si Warren Buffett po, alam niyo, isa sa mga sekreto niya, bakit siya isa sa mga pinakamagagaling na businessman sa buong mundo? Si Warren Buffett po, he's reading 500, take note of this, 300 to 500 pages per day. He's spending 6 hours per day just reading financial books or even newspaper kasi nandun yung business niya about investment. Inaalam niya, pinipredict niya kung ano yung mangyayari sa market. 6 hours per day. Bill Gates, di ba? Si Bill Gates po, every day rather, ang morning routine niya, tumatakbo sa treadmill habang nakikinig ng audiobook. Bigyan ko na may idea, si Elon Musk, di ba? SpaceX, tsaka Tesla, tsaka Boring Company. Diba? 1, 2, 1, 2. Top 1, top 2 na pinakamayaman sa buong mundo. Si Elon Musk po, nung college siya, 22 hours. Once. 22 hours straight, nagbasa siya ng libro. And based dun sa mga tao na in-interview kung gaano kagaling si Elon Musk, isa yun sa mga naging impact kung bakit naging sobrang successful ni Elon Musk. Kasi reader siya. Kasi nag-aaral siya. So same thing with you and me. Diba, specifically kung first-timers ka, isa sa mga skills na kailangan mo talagang pag-aralan, na kailangan ma-develop mo sa sarili mo, kailangan hindi ka napapagod mag-aral. But the thing here is take note of the word learn. Yan. Sige, comment po sa comment section natin, learn. Learn. Ang learn po, hindi ibig sabihin yung nanood ka ng training, umupo ka, nagsulat ka. Hindi po. Pag sinabi pong learn, it's an application. It's an action word. Pag sinabing learn, kailangan yung mga inaaral mo, di ba? Ina-apply mo. Yan. Kailangan yung mga inaaral mo, ina-apply mo. Kasi learning itself, knowledge is not productive or learning is not productive, execution is. Natututo ang isang tao pag ina-apply niya yung mga natututunan niya. Same thing with our business. Itong mga ituturo ko sa inyo for the next few minutes. Kapag natutunan mo lang, narinig mo lang, baliwala po to. Kailangan ina-apply mo. Kaya pag sinabing the more you learn, the more you earn, the more na ina-apply mo lahat ng natututunan mo, the more na nagiging successful ka, the more na achieve mo yung business natin. The more na madami kang na-achieve sa business natin. Kaya the more you learn, the more you earn. Lahat ng natututunan mo, ina-apply mo, isinasabuhay mo. Diba? Parang pagbabike, di ka naman matututo magbike pag binanood mo lang kung pinasa mo lang kung paano magbike. Paano ka natuto magbike? Nagbike ka. Same thing sa paglangoy. Diba? Hindi ka natuto lumangoy. Nung binasa mo lang, pinanood mo lang kung paano lumangoy. Paano ka natuto lumangoy? Lumangoy ka. And some of us, specifically ako, natuto ko lumangoy. Nalunod pa ako 3 times bago ako natuto lumangoy. So, ganun talaga. That's part of success. But the thing here is, again, pag sinabing learn, diba? The more you learn, the more you earn, the more na ina-apply mo lahat ng natututunan mo, the more na kumikita ka. And the good thing here, the more na nag-aaral ka, nade-develop yung tinatawag nating attitude. Yan. Sige nga po, comment kayo sa comment section natin. Attitude! Napaka-importante po ng attitude natin. Attitude is the way you look at things. Kung paano mo tignan yung isang bagay. Napaka-importante niyan. Kasi number 1, pag sinabing attitude, attitude will determine your altitude dito sa business natin. So napaka-importante ng attitude. If you're going to ask me, attitude is everything in this business. Kung paano mo tignan yung isang bagay, napaka-importante po nun. Kasi kung paano mo tignan yung isang bagay, yun yung magiging belief mo. Diba? And belief drives behavior. So, pag sinabing belief drives behavior,
Di ba? Yung certain belief mo, yan yung magiging behavior mo, yan yung magiging action mo. And kung ano yung action mo, yan yung magiging resulta mo. So if you're going to look at this business, there's a lot of people. Di ba? If you're going to think about it, we have over 5 million distributors all over the world. And we are operational in 30 different countries, if I'm not mistaken. Sobrang dami. So may mga tao na nagiging successful, may mga tao na hindi nagiging successful. May mga tao na sobrang massive, big success yung na-achieve nila. May mga tao din na maliliit lang yung achievements nila. Bakit ganun? We have the same company, di ba? We have the same products, we have the same system, we have the same owners, we have the same night and day. Yung date ngayon sa inyo, date din dito. Depende na lang kung ano yung time differential or whatever you call it. Di ba? Kung anong oras sa inyo ngayon, kung nasa Philippines kayo, magkaparehas lang tayo ng oras. So kung ano yung nangyari sa nangyari din sa ibang tao, kung ano yung business nila, business mo din. But the thing is, bakit iba-iba? Bakit iba-iba yung resulta na nakukuha? Simply because of our attitude. Yung attitude natin yung magdedetermine ng altitude natin. Pag sinabing altitude, kung gaano kataas yung success na ma-achieve mo. Diba? So pagdating sa attitude, bakit may mga tao na maliliit lang yung kinikita? Simply because yung tingin nila sa business nila, maliit lang. Diba? Part-time lang, small-time income lang, tatry lang nila kung kikita sila. Pag hindi sila kumita, in a few days, in a few months, diba? Hindi nila siseryosohin. So anong nangyayari? Yun yung nagiging belief nila. Diba? Kasi ganun nila tignan yung isang bagay, ganun tignan yung business natin. Yun yung magiging belief nila, yun yung magiging behavior nila, yun yung magiging action nila, yun yung magiging result nila. Kaya maliit din. Kasi pag maliit lang yung tingin mo sa isang bagay, maliit lang yung action na gagawin mo, maliit lang yung resulta na makukuha mo. So sa business natin, if you really want to earn big, look at this business as a big-time business. Kaya nga lagi sinasabi, think big in everything that you do. Diba? Specifically sa business natin, tignan mo. Dapat tignan mo to as big-time business. Kasi bakit? Big-time business naman talaga yung pinasok mo. If you're going to study it, this is bigger than any other industry, movie industry, NFL industry, gaming industry. Mas malaki pa tong business natin. If you're going to study it sa US, there's a study na every day for the whole network marketing, for the whole direct sales marketing all over the world, ang commission na pinapamigay ng business na to on a daily basis is $2 million. So if you're going to convert it sa Philippine peso, it's $1 billion. Ganun kalaki. And last year, di ba kumita ng billions of dollars yung industry natin? So ganun kalaki. So pag ganun mo tignan kalaki yung business natin, which is, eto, big-time business naman to. Diba? Kaya nga, if you're going to read a lot of books as far as business is concerned, kung consider nila na ang direct sales marketing business is the business of the 21st century. 21st century is the century that we're living right now. Sobrang laki ng potential ng business natin, specifically empowered consumerism. Mamaya, we're going to talk more of this. Pero dapat tignan mo to as big-time business. Kasi pag big-time business mo, tinignan tong business na to, yun yung magiging belief mo. And yung belief mo, yun yung magiging behavior mo, yun yung magiging action mo, yun yung magiging resulta mo. So pag big time mo siya tinignan, big time din yung result, or big time din yung action na ipuput mo, big yung effort na ipuput mo, massive effort yung ipuput mo, massive result din yung makukuha mo. Kaya dapat starting from now, look at this business as big time business kasi you are in the big time business. Hindi basta-basta itong negosyo na pinasok mo. At the same time, pag sinabing attitude, dapat lagi natin pinapractice yung PMA. Yan. So, PMA, Personal Monthly Achievement or Personal Consumption. Hindi po. Yan, PMA means Positive Mental Attitude. Dapat tayo, as part of this business, as part of this company, as part of this community, dapat lagi tayong positive. Diba? You have to look at the brighter side of each and every situation. One of the principles in life yung tinatawag, or one of the law of the universe yung tinatawag na law of duality. So law of duality, may mga negative, may mga positive talaga. So lahat tayo, we have the same experience, as I mentioned a while ago. Lahat tayo, walang pinagkaiba yung na-experience natin. Specifically, if you're doing this business, lahat tayo pare-parehas lang. Lahat tayo makaka-experience ng rejection, discouragement, circumstances, challenges, negative situation, or whatever you call it. But the thing is, law of duality states na no matter kung ano yung na-experience mo, may positive tsaka may negative chance. And tayo, since part tayo ng empowered consumerism, dapat we always have to look at the brighter side of each and every situation. Dapat positive tayong mag-isip. Diba? Sa business natin, bawal ang negative dito. Bawal natin tignan yung mga negative side ng mga situation. Dapat tinitignan natin yung mga positive side, yung mga gaganda. Pag may problema, dapat nakafocus tayo sa solusyon. Pag may mga challenges, nakafocus tayo
kung paano natin naharapin yung mga challenges na yon. Dapat ganun tayo mag-isip. Always positive, always PMA. Isa yan sa mga common denominator ng mga successful na tao. Bakit sila nagiging successful? Kasi kung ano yung nangyayari sa'yo, nangyayari din sa kanila. It's just so happen na kahit anong nangyayari sa kanila, tinitignan nila yung brighter side ng mga situation. So dapat tayo din, as someone na gustong magkaroon ng massive success sa business natin, na tinitignan lang natin yung mga positive side ng mga situation na na-experience natin. And as far as attitude is concerned, this is my favorite. Practice gratitude every day. Yan, practice gratitude every day. If you're going to ask me, the highest form of human attitude is gratitude. Isa sa mga mortal sin. Kung ayaw mo na malasin sa buhay, ako hindi po ako naniniwala na may malas. Diba? Hindi ako naniniwala na may malas. Diba? So, kung ayaw mo na negative yung experience mo, maging pangit yung buhay mo, kailangan you practice gratitude. This is the highest form of human attitude. Lahat ng mga blessing na gusto mong ma-achieve sa buhay mo, ma-achieve mo lang siya pag grateful ka. Isa sa mga bagay na dapat hindi mo ginagawa sa buhay, magreklamo. Me personally, I hate complainers. Ayoko po talaga nagko-complain kasi ako po, hindi po talaga ako ma-complain sa buhay. Diba? Lagi po akong thankful. Ayoko nang nagko-complain. Even if those people around me, pag nagko-complain sila or nagreklamo sila, hindi ko po talaga masyadong ine-entertain. Kasi the moment you wake up in the morning, mabuksan mo pa lang yung mata mo, nakakaamoy ka specifically nowadays, may panglasa ka specifically nowadays, napaka-importante nun. May damit ka na susuot, may opportunity ka na meron ngayon, kasama mo yung family mo, may anak ka, di ba, may pagkain ka sa lamesa, may bubong ka, may trabaho ka, that's something to be grateful for. Diba sabi nga ni Jim Rohn, one of the things na talagang ina-apply dapat natin, be thankful for what you have while achieving what you want. I'm not saying na pag naging grateful ka, maging kontento ka doon sa kung anong meron ka. All I'm saying is dapat, maging kontento ka kasi kung hindi ka masaya sa maliit na bagay, hindi ka bibigyan ng malaking bagay, may tao nakatingin sa atin sa taas. Na pag nakikita niya na grateful ka, mas madaming blessing ibibigay sa atin. Diba, law of universe states, if you complain about life, life will give you more things to complain for. Di i-reverse engineer natin kasi matatalino tayo. Di ba kaya nga tayo may utak? Di be grateful about life. Para bigyan ka pa ng bagyan ka pa ng life, di ba? Na mga bagay na ikaka-grateful mo. Di ba? So if you're going to think about it, pag-uwi mo, di ba? Ulam mo toyo, maging thankful ka pa rin. Yung iba nga, di ba? Walang ulam, walang pambili ng toyo. Pag-gukot mo sa bulsa mo, may 5 piso ka, maging thankful ka pa rin. Kasi nga yung iba namamalimos pa eh. Para lang magkaroon ng 5 pesos. Di ba? One time, magtok ako sa Palawan. Sabi na, may nagtaas ng kamay. Sabi niya, sir, ako. Sabi ko, yes po. Paano po yun? Negative yung asawa ko. Magiging thankful pa rin ako? Sabi ko, yes po. Sabi niya, paano mo nasabi yun? Sabi ko, ma'am, pag lumabas ka ng seminar hall na to, pag lumabas ka at kumausap ka ng mga tao, ang dami dyan sa labas. Di ba naghahanap ng forever? Di ba naghahanap ng forever? Yung sa'yo, nasa harapan mo, na choosy ka pa. Kaya dapat you have to be grateful. No, kidding aside. Kidding aside, the moment you say thank you, sobrang sarap sa feeling. Ako, isa sa mga natutunan ko sa mentor ko when I started the business, maging grateful ka. 5 to 15 minutes on a daily basis. Give yourself a time. Bago mo buksan yung cellphone mo, bago mo tignan kung sino yung nag-chat sa'yo, di ba, bago mo start yung day mo, 5 to 15 minutes. Maging grateful ka. Say thank you to everything. Thank you sa asawa mo, thank you sa bahay mo, and you will see. Diba, thank you sa cellphone ko, kahit na maliliit na bagay. Thank you sa ref namin, thank you sa higaan namin, thank you sa kama namin, thank you sa buhok ko, thank you sa damit ko, thank you sa underwear ko, whatever it is na meron ka, be thankful. Diba? At pag ginawa mo yun tuwing umaga, I can assure you, yung buong araw mo, mababago at mas magiging energetic ka, mas magiging positive yung mangyayari sa'yo. Kasi you're thankful. So again guys, don't get me wrong, I'm not saying be contented. All I'm saying is, be grateful for what you have while achieving what you want. Even if kung ano yung meron ka ngayon, ayaw mo pa at sa tingin mo hindi mo pa siya deserve, just be thankful for it. Kasi dyan na, mag-i-start yung mga blessing na makukuha mo sa buhay mo. Once you start becoming thankful, saying thank you to the things that you have right now. Kaya dapat magpasalamat tayo. As part of this industry, as part of the community of empowered consumerism, it's a mortal sin na pag-part ka ng community na to. Specifically, if you share the business to a lot of people and you're sharing blessing na sinasabi natin, you're sharing opportunity, tas naririnig ka, nagko-complain ka, hindi magiging maganda yon. So, dapat ipakita natin na pag yung mga tao naging part ng community natin, magiging masaya sila. Kasi lahat ng tao dito sa community na to
is masaya kasi grateful tayo. Lagi tayong nagte-thank you. Kaya kung meron kang dapat ipagpasalamat in this very moment, i-comment mo na sa comment section natin. Thank you. Tapos ano ba yung gusto mong ipasalamatan? Thank you. At saan ka nagpapasalamat? Say thank you. Di ba? Thank you, thank you, thank you. Thank you. That's a very, very powerful word. Thank you. Di ba? If you're going to read the book, The Secret, isa sa mga principle doon, para mas dumami at mas ma-attract mo yung magiging masaya, madaming blessing, say thank you on a daily basis 200 times. Thank you 200 times. So, kailangan i-practice natin yung gratitude natin. Aside from that, belief. Kailangan yung belief natin dito, hindi 80%, hindi 90%. Dapat 100%. Diba? Specifically, meron po akong anak, 7 years old. Yan. So, isa sa mga ninong ng anak ko, if I'm not mistaken, nag-aaral ng pilot. Nag-aaral para maging piloto. And may nabasa akong book. Ang mga piloto pala, may tinatawag sila, if I'm not mistaken, diba? Na tinatawag na Six Sigma. Six Sigma meaning to say, dapat in 1,000 decisions, dapat isang beses lang sila nagkakamali. At the same time, dapat 100% sure sila na makakarating sila dun sa pupuntahan nila, even though hindi maganda yung weather. At alam nila, dapat yung destination nung pupuntahan nila, saan sila magdi-depart, saan sila magla-landing, saan yung location nila. And that's part of their study, that's part of pinag-aaralan nila. And sa business natin, ganun din. Kasi come to think of it, ang piloto, hindi siya sure. Diba? Hindi siya sure na makaka-landing yung airplane niya dun sa location kung saan man sila maglaland, kung saan man sila pupunta. Eh, may sasakay kaya. Diba? Come to think of it, pag magta-travel tayo, diba? Laging sinasabi nung piloto kung saan tayo, ano yung ETA dun sa location na pupunta natin. What if marinig mo dun sa piloto, sabihin niya, diba? 80% po makakapunta tayo dun sa pupunta natin, pero 20% may possibility na mag-crash tayo. Sa tingin nyo, yung mga tao, yung mga passenger na nakasakay dun sa aeroplano, sasakay ba dun sa aeroplano? Of course not. Kahit sabihin niyang 90-10, kahit sabihin niyang 95% makakapunta tayo, pero 5%, I'm not sure, baka mag-crash tayo. Kahit sabihin niyang 99%, dapat 100% sure siya na magiging safe yung mga passengers niya. So same thing din sa atin. Diba tayo yung pilot ng business natin, and dapat 100% yung belief natin sa ginagawa natin. Belief number 1 in the products that we have. If you're going to ask me, the very best way for us to use the product or to develop that belief in the product is to use the product. Di ba? Be the product of your own product. Lagi nating sinasabi dyan, dapat within 48 to 72 hours, kailangan medyo maganda na yung changes na nangyayari sa body mo because of the product that you are taking. Mahirap pong paniwalaan. Di ba? I-share yung produkto natin sa mga client natin or mga customers natin kapag hindi natin ginagamit yung product natin. At the same time, I would suggest, diba, specifically, meron tayong virtual consultation with our very own medical and product specialist, Dr. Butch Villanen. Every Monday, meron tayong product training. Attend po tayo doon kasi lumalalim na yung paniniwala natin sa business natin, ginagamit pa natin. It's going to be easy for us to share the products to a lot of people. Specifically, ang Empowered Consumerism is a product-driven company. Diba? So dapat lagi tayong nag-share ng produkto, lagi nating ginagamit para talagang tayo mismo kasi we're promoting health and wellness. So dapat tayo healthy din. Kaya aside from using the products, dapat sinasamahan din natin ng exercise. And aside from that, believe in the company. And me personally, I'm very fortunate na even if in the midst of pandemic, part ako na Empowered Consumerism kasi talagang malaki na itulong nito. And right now po, di ba, meron tayong interloop hybrid system, we have Easy5 payout, we are operating in different countries, we have, di ba, 15,000 plus multimillionaires in the business. And right now, magke-create pa tayo ng another division sa company natin. Can you imagine that? We don't stop innovating kasi gusto natin yung mga distributors under our organization, hindi lang sila kumita in a short span of time. Gusto natin yung generational wealth yung mapasa natin. Pag sinabing generational wealth, yung even if wala ka na sa mundong ibabaw, yung mga tao, anak mo, asawa mo, ma-enjoy pa rin yung wealth na meron ka. Ganun mag-isip. Kaya I really, appreciate na part ako ng ganitong company kasi yung board of directors, together with Doc Ed, Sir John, the Vice President, Doc Connie, di ba? Yung whenever you do meeting with them, ang lagi nilang sinasabi, 5 to 10 years from now, 5 to 10 years from now.
Laging vision, laging innovation ang iniisip nila. Ano yung mangyayari sa mga distributors natin? Ano yung mga dapat nating i-innovate as of this moment para 5 to 10 years from now, yung mga tao, mga leaders na kasama natin, maging successful sila at hindi lang sila at makatulong sila sa madaming tao at mabigyan nila maganda future yung family nila at maging successful sila. Talagang maging maganda yung lifestyle nila. And that's the power of our company. And aside from that, ang service natin dito come from the heart. Diba? If we're going to meet the board of directors, they don't talk about sales. They don't talk about profit. They talk about innovations. Ano yung maitutulong natin? Ano yung maitutulong natin sa mga distributors natin? Kaya dapat, di ba, if you're going to ask me, I don't know about you, but me, 100% naniniwala ako na itong kumpanya natin na Empowered Consumerism at Plan 2.0 Alliance in Motion Global, this will change a lot of people's lives. Kaya dapat ganun tayo maniwala sa company natin. Diba? Aside from that, believe in the people. So yung mga tao na nakapaligid sa'yo, diba? Yung upline mo, o yung mentor mo, yung coach mo, yung crossline mo, yung downline mo. You have to believe in that. Ako po, napaka-fortunate. As I mentioned, aside from being part of this company, yung part ng community natin, I'm really happy na part ako ng community ng Empowered Consumerism. Kasi iba talaga yung law of association, na yung mga tao na nakapaligid sa'yo, they have the same belief, they have the same goals, they have the same attitude, they have the same, commitment, they have the same vision para sa buhay nila. And napaka-fortunate natin kasi specifically in the midst of pandemic na na-experience natin, na pag lumabas ka ng community natin, na laging pinag-uusapan problema, laging pinag-uusapan reklamo, pinag-uusapan gobyerno, pinag-uusapan kung ano-ano, pinag-uusapan negative. Pero pag part ka ng Empowered Consumerism community, ano yung pinag-uusapan natin dito? Ano yung solusyon dun sa problema? Iba, paano natin makakatulong sa madaming tao? Puro positive, puro solusyon, puro tulungan. Diba? Wala tayong pinag-uusapan na negative dito. Kaya we're very thankful, guys, na dapat, again, gratitude. Magpasalamat kayo dun sa mga tao na part ng community nyo, part ng team nyo. Kasi yan yung mga tao na tutulong sa inyo para maging successful kayo sa business natin. Kaya you have to believe in the people. You have to believe in your coaches, your mentors, your upline. Kasi walang ituturo yan. Kaya nga dapat dito meron tayong yes upline attitude. Pag sinabing yes upline attitude, kung ano yung tinuro ni upline, kung ano yung sinabi ni upline, pagkatiwala natin kasi walang ituturo yan na hindi kagaganda ng business natin. Lahat ng ituturo ng mentors natin, kagaganda yan ng business natin. Di ba? You have to guide your downlines. Di ba? Your leaders under your organization. Kasi if you're going to ask me, the best support that you can give to your people is to believe in them 100% na kaya nilang maging successful sa business natin. That's the biggest support that you can give them. Aside from kung ano man yung support na binibigay mo, kung ano man yung training na binibigay mo, the fact na ikaw mismo as a leader, as a mentor, as a coach, 100% naniniwala ka na yung mga tao under your organization, no matter kung ano man yung upbringing nila, no matter kung ano man yung current situation nila, alam mo sa sarili mo na itong mga tao under my community, magiging successful to. Alam na alam ko, magiging successful to at madami itong may inspire na tao at 5 to 10 years from now, ito yung mga tao, di ba na mababago yung buhay, naniniwala ako sa inyo. You have to say that to your people. You have to believe in your crossline kasi at the end of the day, we're building a family here. Di ba? Yung mga tao, even though they are not part of your lines, even if they are not part of your umbrella, kailangan tumulong tayo sa mga crossline natin. Okay? And aside from that, again, believe in your people. And last but not the least, you have to believe in yourself. Kahit yung upline mo, kahit yung downline mo, kahit yung mga board of directors, mga leaders natin, top management natin, di ba? Naniniwala sa'yo. Pero at the end of the day, hindi ka naniniwala sa sarili mo. Mahirap po yan. And me personally, if you're going to ask me, this is one of my challenge back then when I started this kind of business. Kasi medyo pangit po yung upbringing ko sa buhay. Diba? So, hindi maganda yung upbringing ko sa buhay. I have scarcity mentality. Hindi ako naniniwala na, alam mo yun, mababago ko yung buhay ko. Hindi ako naniniwala na kaya kong gawin yung mga bagay na nagagawa ko ngayon. Na humarap sa madaming tao, mag-training, inspire them, teach them. Dati hindi ko alam na kaya ko pala. And good thing lang may mga mentors ako back then na laging pinapaalala sa akin na you have to believe in yourself. Isa sa mga bagay talaga na talagang nagpa-diin sa akin na talagang maniwala ako sa sarili ko. Isa sa mga principle talaga na lagi kong tinuturo. Lagi ko sinasabi sa mga trainings ko, in any trainings, leadership trainings or whatever trainings, even though I'm doing mentoring, I'm always sharing this to a lot of people to remind them how powerful they are. Lagi ko sinasabi, we are created in the image and likeness of God.
Not being biblical here, not being religious here, but that's the reality. We're created in the image and likeness of God. Diba? Pag pinag-aralan mo, sino ba si God? Omnipotent, omnipresent, all-knowing, all-powerful, all-good, all-present. Diba? Ganun yung potential niya. And we are created out of that image. Can you imagine? You are created out of that image. Na sobrang powerful, na sobrang all-knowing, all-good, all-present. He can be at the same place at the same time. He can be everywhere. Diba? So ganun siya ka-powerful. Meaning to say tayo, we are created out of that image. Ibig sabihin, powerful din tayo. Diba? Walang create na ang purpose is masira. Diba? Yung ipis o whatever it is. Yung daga, yung kung ano man, yung lamok, lahat yan may purpose. Bakit siya na-create? Same thing with you and me. Yung mga maliliit na bagay, mga malalaking bagay, create yan because it has a purpose. Same thing with you and me. Can you imagine? Diba? Naalala nyo yung laging kinikwento ni Sir Arnel na Tantantini, if you're going to study science, diba? Nung nag-intercourse yung mga parents natin, millions of sperm cells. Millions of sperm cells yung lumabas sa tatay natin. And only one, diba? Only one of us, only one out of that millions sperm cell, only one yung nabuhay at ikaw yon. Kung dun sa mga yon tinalo mo, wala ka pang kamay, wala ka pang paa, at wala ka pang kakayahan mag-isip. What more ngayon na may paa ka na? What more ngayon na may kamay ka na, nakakakita ka na, may vision ka na, may utak ka na, may puso ka na. Diba, kaya mo nang gawin kung ano yung mga kailangan mong gawin. Kung dati wala kang paa, wala kang kamay, wala kang utak, pero nanalo ka, what more ngayon? So you have to believe in yourself 100%. Kasi kaya mo naman talaga. All of us, we have this thing inside of us called potential. Lahat tayo. Success is not for the chosen few, it's for the few who chose. Pag pinili mo maging successful ka kasi naniwala ka sa sarili mo, automatic magiging successful ka. Kaya you have to believe in yourself. Wag na wag mong pagdududahan yung sarili mo. May mamaniwala ka na kaya mo kasi kaya mo talaga. Kaya mo talaga. Alright? Aside from that, being committed. Dapat committed tayo sa business natin. Hindi lang natin tignan as big-time business. No? Hindi lang natin paniwalaan yung mga produkto, yung company natin. Hindi lang natin pinapaniwalaan yung sarili natin. But at the same time, we have to keep on track. We have to be committed dun sa ginagawa natin. Pag sinabing commitment, madaming tao lagi nilang sinasabi, I'll try. Subukan ko lang. Pag naging successful ako, kumita ako, di okay. Pero after 6 months, after 7 months, pag di ako kumita, magkikwit na ako. Wag ganun dapat yung commitment natin. Ang commitment natin, dapat I'll do whatever it takes. Huwag mong gagawin yung best mo. Kasi yung best mo ngayon, pwede mo pang i-develop yung sarili mo, pwede ka pang mas maging magaling. Diba? Pwede ka pang mas maging magaling. Yung best mo ngayon, hindi pa ikaw yan. May best ka pa na kaya pang ibigay. Specifically, pag binibigay mo lahat, ginagawa mo, kaya mo. Kaya mo pang ma-develop yung sarili mo. We have to do whatever it takes. Diba? So parang ganito, naalala ko po yung isa sa mga book na nabasa ko, John Maxwell. They're talking about leadership commitment. Merong isang businessman. Ang business niya is nagbebenta siya ng private jet plane. And ang branding niya dun sa private jet plane niya na binibenta niya sa mga big-time businessmen, specifically billionaires. Ang branding niya or ang tagline niya, safe and fast. Safe and fast. Yun yung branding niya. So, ang ginagawa niya, nagbebenta siya, and to cut the long story short, nakapagbenta siya ng madaming private jet plane in a short span of time kasi sobrang ganda ng private jet plane niya. But after 5 years, dalawa sa private jet plane na nabenta niya, nag-crash. And unfortunately, namatay yung mga nakasakay doon. So, kung ikaw yung businessman, pwede mong sabihin na, okay, malaki naman yung kita ko sa business ko. Okay naman, sa dami ng nabenta kong private jet plane, dalawa lang yung nag-crash, 'di ba? Siguro bayaran ko na lang yung namatay doon sa crash na yun, edi end of the ball game, okay na, run ko na ulit yung business ko. But the thing is, itong businessman na to, sobrang committed niya. Sobrang dedicated siya, sobrang yung conviction niya about dun sa tagline niya na safe and fast. Safe and fast. Sabi niya yung private jet plane ko, safe. Ibig sabihin, hindi siya nagka-crash. Kasi alam ko yung pasikot-sikot na ito, pinag-aralan ko to. At mabilis siya. From Manila to Jensen, kung tatakboy ng private ng ordinary airplane, mga 1 hour to 45 minutes, yung airplane ko fast. 30 minutes lang nandun ka na. Nakaka-save ka ng time, specifically sa mga billionaires na market na. Diba? So, safe and fast. But the thing here is, nag-crash dalawa. So sabi niya, hindi na safe. Fast na lang, madali ko mamatay. Nag-crash eh. Hindi na safe. Diba? Hindi na safe. Hindi na siya fast. Sabi niya, yung tagline ko, yung pinapaniwalaan ko ba ito airplane ko, nasira. So ginawa niya, sabi niya, hindi pwede to.
So ginawa niya, nagkaroon siya ng private investigate na mismo, siya mismo, chinek nila, ano ba yung dahilan ba't nag-crash yung airplane nila? So ang nangyari, for him to solve the problem, nag-create siya ng isang private plane na katulad ng dalawang nag-crash. And pinalipad niya. Nung pinalipad niya, dumating sa certain height, nag-turbulence. Nawalan ng control yung kapitan. So munti ka na mag-crash. Pa-crash na sila, tapos nung malapit nang mag-crash, napalipad niya. Yung airplane, naging electric, naging helicopter. Malapit na mag-crash, napalipad niya. So nalaman niya, ano yung dahilan? Nalaman niya ano yung dahilan kung bakit nag-crash yung airplane. So ginawa niya, tinawagan niya lahat ng mga bumili ng private jet plane niya. And tinawagan niya isa-isa. Sabi niya, pinento niya yung nangyari, dalawa sa private plane na nabenta ko, nag-crash, and gusto kong i-innovate, gusto kong mas maging maganda pa yung service ko. Gusto ko na maging safe talaga at mabilis talaga tong private jet plane ko. Huwag niyong gagamitin. At isang kondisyon niya para talagang hindi gamitin ng mga owners ng private jet plane niya yung nabentahan niya. Sabi niya, kapag travel kayo, sagot ko na yung fare niyo. At the same time, yung hotel na pag-i-stayan niyo, sagot ko na din. So, ang nangyari, kinuha niya lahat ng private jet plane niya, nabenta niya, finix niya, inayos niya, tapos binalik niya sa mga may-ari. Alam niyo, pinakamagandang nangyari doon, wala siyang hininging fee coming from those customers. Diba? Even if $1, wala siyang hiningi. Wala siyang hiningi. And for me, that's commitment. That's doing whatever it takes. And based on sa story na yun, nearly bankrupt siya. Na-bankrupt siya. Para lang makip niya yung commitment niya. Na dun sa mga bumili ng private jet plane ko, safe and fast. Na no matter what it takes, whatever it takes, even if mag-start ako from zero, basta yung commitment ko na safe and fast to, maibigay ko sa mga bumili ng private jet plane ko. So to cut the long story short, diba? Lahat talaga nabilib dun sa ginawa niya at mas lumaki pa yung business niya. And for me, that's commitment. So paano nyo makasabi na committed kayo sa business natin? Pag sinabi mo sa sarili mo na hindi ako aalis dito hanggat hindi pa ako mayaman, wala kang karapatang umalis dito hanggat hindi ka pa mayaman. Pag sinabi mo sa sarili mo na dito sa Empowered Consumerism, babaguhin ko yung buhay ng family ko. Uuwi ako for good. Makakasama ko na yung family ko without even worrying kung saan ko kukunin yung pang-support ko financially sa family ko pag nandito ako sa Philippines. Hanggat hindi mo nabibigay yung lifestyle, pag-aaralin ko sa magandang school yung anak ko, magta-travel ako, lahat ng sinasabi mo, hanggat hindi pa yan nagkakatotoo, wala kang karapatang umalis dito. Hanggat hindi mo na-achieve yung dreams mo, that's doing whatever it takes. All of us, makaka-experience tayo ng challenges. Walang gifted dito. Di ba walang exemption dito sa business natin? Lahat tayo. But those people na committed sa business nila, yun yung mga tao na nagiging successful. If you really want to become successful, be committed. Hanggat hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, wag kang aalis dito. At ako na nagsasabi sa'yo, ikaw na nanonood kung sino ka man, wala kang karapatang umalis dito hanggat hindi mo pa na-achieve yung dreams mo. Kasi you deserve that dream. Kailangan mong ibigay sa family mo kung ano man yung sinasabi mo sarili mo na ibibigay mo sa kanila. Kasi kaya mo. Kaya mo. At walang makakapigil sa'yo kasi kaya mo. Aside from that, being committed, doing it whatever it takes. You have to be ready. You have to prepare for discouragement. As I've mentioned a while ago, all of us. Yesterday lang, nagkaroon ng podcast si Mr. Excitement, Sir Jan. Nandito kami nun sa office, nakikinig kami. Isa sa mga pinaka-nagustuhan kong sinabi ni Sir Jan. Grabe narinig niyo ba yung story ni Sir Jan kahapon? Sobrang, alam niyo yun, yung pinagdaanan niya. Imagine niyo, bilyonaryo ngayon, sobrang madami na tulungan, sobrang nakaka-inspire. Dati pala, nakikitira lang. Dati pala, naglalakad from Mandaluyong to Green Hills, di ba? Para lang makapunta sa office, para lang humataw, nakikitira, tumira sa bed spacer, di ba? O kaya room for rent, talagang, humble beginning talaga. And lahat talaga tayo, ganun. Mararating natin yung moment na yun. Walang exemption. Lahat tayo madi-discourage, di ba? And ang discouragement mo, most of us na-experience natin, ang pinakamahirap na discouragement na ma-experience natin yung kung sino yung reason ba't natin siya ginagawa. Specifically, family, friends, or whoever it is. Sila yung mga tao na nagdi-discourage sa atin. Sila yung tao na nagpo-put down sa atin. But the thing here is, the way you handle discouragement is, keep this in mind, guys. Napaka-importante na maintindihan natin to. If you're going to study human behavior,
Kung ano yung sinasabi sa atin ng tao, reflection nila yon. Hindi yun reflection ng ginagawa natin. Ulitin ko po. Diba? I'm not an expert na human behavior, psychology, whatever it is. Diba? Medyo mahilig lang ako magbasa. Pero, based on study, kung ano yung sinasabi ng tao sa'yo, reflection nila yun sa sarili nila. Hindi sa'yo. Kaya don't ever other people's limitation, diba, na i-reflect sa'yo. Pag sinabi nilang walang kwenta yung ginagawa mo, it's just mean that doon sa ginagawa nila, walang kwenta, wala silang nakukuhang meaning doon. Pag sinabi nilang hindi ka yayaman dyan, dahil doon sa ginagawa nila, hindi sila yung mayaman, nire-reflect nila sa'yo. Pag sinabi nila, di ba? Nawala ako? 8:30 na, no? Si Ate Sandy yan. Yun! Biglang nawala! Yan, ganyan po talaga pag live. Yan, ibig sabihin, bilisan ko na daw. Kasi medyo matagal na nagtotalk. Yan, naka-live na tayo, no? Direct? Ay, okay. Part 2. Yan, sa mga nanonood dyan, again, share nyo po yung live natin. Hopefully may natututunan kayo dito sa training natin. So again, let's talk about discouragement. Yan. So part 2 tayo, part 2. Yan, so discouragement. Yan. Nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Like, kidding aside, discouragement, guys, all of us, di ba? Some of us, mag-start tayo from humble beginnings. And again, yung reflection ng limitation ng tao, nire-reflect nila yun sa atin. Kaya ako ay highly encourage you guys na don't ever listen to those people who will put you down. Kasi ganun talaga eh. Diba? Hindi ko sinasabi na crab mentality, although madaming tao sinasabi crab mentality, but I would like to take it positively in such a way na siguro kaya nila tayo din i-discourage simply because nagkikare sila sa atin. Kaya whenever someone discourage you to do the business, isipin mo na lang, PMA. Huwag kang maging negative. PMA, itong taong to, kaya niya ako pinuput down simply because nagkikare siya sa akin. Siguro baka natatakot lang siya na mag-fail ako, baka natatakot lang siya na hindi siya sure dun sa business na ginagawa ko. Natatakot siya na baka hindi ko ma-achieve yung success na sinasabi ko sa kanya. So, those people will reflect their limitations on us. Pero don't ever let it, di ba, affect your reality. Kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, at the end of the day, it's your life. Diba? Don't ever let somebody else's opinion become your reality. Sabi nga ni Les Brown. So, same thing. Ganun din tayo. Diba? Wag tayong makikinig dun sa mga tao na discourage sa atin. Just let us do our business coming from the heart. Kung ang purpose naman natin is pure, yung intention natin na gusto talaga nating tumulong sa madaming tao. Diba? Even if kung gaano man kapangit yung discouragement, kung gaano man kapangit yung sinasabi sa atin ng tao, we move forward kasi alam natin sarili natin na maganda yung ginagawa natin. At hindi lang tayo yung mababago yung buhay dito, pati yung mga tao nakakita ng opportunity natin, mababago din yung buhay natin. At the same time, pagdating sa discouragement, naalala ko po, idagdag ko lang. Yan, naalala ko po, meron akong kwento dyan eh. Merong isang lalaki na bumili siya ng sports car. If you're going to ask me, this is the main cause. Ito talaga yung nagiging reason bakit madaming tao na di-discourage. Bakit madaming tao na di-discourage? Ito yung isa sa mga reason. At ito yung pinaka-main reason if you're going to ask me. Meron akong kakilala, bumili siya ng sports car, BMW to be specific. And ang nangyari sa kanya, medyo bata-bata pa siya nung bumili siya. Papogi lang. So, ibig sabihin, hindi niya talaga ginagamit for
for racing or whatnot, sports car na BMW. So ginagamit niya, city lang, di ba? Minsan pupunta ng club, kung anong ginagawa, and ang nangyayari dun sa sports car niya, lagi nasisira. So lagi niyang dinadala sa talyer. Dinadala niya sa kasa. So lagi siya tinatanong nung nasa kasa, sir, bakit pabalik-balik yung sports car mo dito? Paano mo ba ginagamit? So sabi niya, in-check. Sabi niya, di ko alam, basta ako drive lang, diba? Punta kung saan-saan. Tapos na. So tinanong siya ng mekaniko sa kasa. Sabi niya, saan mo dinadrive, sir? Sabi niya, city lang. Sabi niya, sa city lang, sir. Sabi nung may-ari ng BMW, sabi niya, oh, sir, city lang. So sabi nung mekaniko sa kanya, sir, kaya nasisira yung sasakyan mo. Sabi niya, paano mo nasabi? Sabi nung may-ari ng BMW. Sabi niya, kasi sir, hindi niya nare-reach yung full potential niya. Diba? Sabi niya, sir, yung binili mo, sports car yan. Hindi yan city car. Sports car yan. From the word itself, sports. Create siya para mabilis. Gamitin siya para mabilis. Diba? Dapat pumapalo yan sa na mabilis. 150, 120, 180. Basta mabilis kasi doon siya created. Ginagamit po, sir, city lang. Minsan nata-traffic ka pa. So, hindi niya nare-reach yung full potential na. Lagi siyang nasisira. Diba? So, sabi sa kanya ng mekaniko, ganito gawin mo, sir. Punta ka sa lugar, tapos pabilisin mo, patakbuhin mo na mabilis. Diba? S-Lex, T-Flex, and list. Basta patakbuhin mo na mabilis. And if you're going to study it, ginawa ng kakilala ko, pinatakbo niya. Mabilis lagi. And ang nangyayari sa kanya, hindi niya na binalik yung sasakyan niya sa kasa for the same reason. Kasi bakit? Ginagamit niya na. And nare-reach na yung full potential nila. Same thing with you and me. Kaya natin na-discourage. Kaya tayo nahihirapan. Kaya tayo, alam mo yun, na-burn out. Simply because hindi natin nare-reach yung full potential natin. Pag sinabi kong reach your full potential, hindi mo pa binibigay yung best mo. Kaya ka na-discourage. Kasi alam mo sa sarili mo may kaya ka pa. Siguro for some of you, as of this moment, na-discourage kayo, hindi nyo alam kung ano nangyayari sa'yo, may ginagawa ka naman, di ba parang, ba't hindi ko na-achieve yung dreams ko? Di ba, ba't na-discourage ako? Ba't nada-down ako? Ba't nawawala yung motivation ko? Simply because, hindi mo binibigay yung best mo. Kasi pag binigay mo yung best mo, di ba, makakapag-create ka ng progress, and progress is equals to happiness. Di ba, count to think of it. Sa mga active dito, di ba, even if nag-invite ka at yung invite mo negative, happy ka pa rin kasi may ginawa ka. Pag wala kang ginawa, doon ka lang nadi-discourage. Kasi activity comes with positivity. If you really want to handle discouragement properly, kung nababurnout ka ngayon, nadi-discourage ka at hindi mo alam, diba kung ano nangyayari sa'yo, ito yung tip ko sa inyo, be active. Be active. Be active. Kumausap ka ng madaming tao, mag-share ka ng madaming products. Aside from trainings, i-apply mo lahat ng trainings mo. Kasi minsan, kapag sobrang dami mong alam pero hindi mo siya pinuput into action, nadi-discourage kasi hindi mo ina-apply. You're not releasing your best. You're not giving your best. For sure, some of us dito nakikinig. May mga bagay ka na iniisip mo at gusto mong gawin sa business mo. Pero as of this moment, hindi mo pa rin nagagawa. So this is your time. Gawin mo na after this. Planuhin mo na kung paano mo siya ipuput into action para talagang ibigay mo na yung best mo. Galingan mo. Diba? Reach your full potential, give your best, and I can tell you, if you're going to look at those successful people, yes, nagkaka-problem sila, yes, nababurnout sila, nawawala yung motivation nila. Pero mas nagiging positive pa rin sila, namomotivate pa rin sila kasi binibigay nila lahat ng kaya nila. And nagpro-progress. Progress is equals to happiness. Okay? And aside from that, be excited. Always be excited. Pag sinabi ko excited, as simple as this, is smile. Gumiti kayo. Sige nga po, comment in our comment section. Smile, smile. Yan, sige po, comment in our comment section. Smile. So kung nasaan ka man ngayon, smile, ngumiti ka lang, di ba? Ngumiti ka lang. Isa po yan sa mga, if you're going to study persuasion and influence, pag yung mga tao, lagi sila nakangiti, mas attractive sila, no matter kung ano man yung physical appearance nila. Pero pag lagi sila nakangiti, attractive sila. Di ba? So, dapat lagi tayo nakangiti, lagi tayo excited, lagi yung excitement po. Di ba? If you're going to study enthusiasm, di ba? Kung paano man yung pronunciation ng kung ano man. Di ba? Basta, it came from Greek word entos, meaning God-like. Di ba? Your operating system is coming from love.
coming from excitement, kaya nagiging contagious, kaya nga yung mga barkada natin na laging masaya, laging nag-e-enjoy, mas attractive tayo doon at gusto natin sila laging kasama. Yung mga barkada naman natin na puro problema lang yung lagi sinasama o sinasabi, no-open up sa atin, ayaw natin yung kasama. Kasi hindi nila operating system, love. Diba? Hindi sila godlike. Diba? Hindi sila contagious. Ayaw natin yun. So kailangan, pag part ka ng empowered consumerism community, dapat lagi kang nakasmile. Kaya kung nasaan man kayo ngayon, nanonood kayo, nakaupo kayo, whatever it is that you're doing right now, ngumiti ka muna. Ngumiti ka muna. Okay? Aside from that, focus. Pag sinabing focus, specifically nowadays, there's a lot of other network marketing company ginagawa din tayo. Pero the thing here is, para mag-focus tayo dun sa company natin, sa empowered consumerism at sa activity ng grupo natin. Specifically, right now, we're doing this business online. Diba? Maybe some of us, diba? Kanina, nanonood ka ng training, ngayon, hindi na. Kasi bakit? May napanood ka or something, may gagawin ka, na-distract ka na. Diba? The most distractful word, yung mundo na napaka-distracting ngayon is yung tinatawag na internet. Diba? Kaya nga ang attention span ng tao ngayon, diba? 6 seconds na lang, if I'm not mistaken. 4 seconds na lang, last time I checked. Mas mahaba pa yung attention span ng goldfish. Diba? So to retain our focus, para magkaroon tayo ng tinatawag na laser focus, para talaga magkaroon tayo ng progress sa business natin, kailangan may activity ka araw-araw. At alam mo yung activity mo.